Ayan, umagang kaiganda po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel at isa na namang video ang ibabahagi po natin sa inyo lahat mga kabalita. Ayan, kita nyo naman po ay isang concert na ampli. Ayan, medyo makalawang na po ang ibabaw dinala sa atin dahil wala pong output ng audio mga kaibigan. So kadalasan po yan ang nangyayari basta ampli. Madalas ang walang audio pero may power naman po ang unit. Yan. Umagang kaiganda sa lahat ng ating followers, sa mga subscriber po natin. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel dito sa Kabalita TV, ayan, umpisahan nyo na po mga kaibigan. At para updated din po tayo sa lahat ng videos natin, ay pindutin ang notification bell upang updated po tayo sa lahat ng activity natin. Sa lahat ng videos po natin. Ito na, plugin natin. Ayun may power. Pero ang madalas na nangyari mga kaibigan ay ayaw pumitik ng relay. So pagka ganon, putol ang pupunta sa ating output ng speaker dahil walang nagdugsong, walang nag-click na relay na sana ay magko-close contact yan mga kaibigan. Okay, so yan ang gagawin natin. Here we go, samahan niyo po ang uli ang inyong lingkod mga kaibigan. So ang tanong dahil karamihan, bakit gano'n? Ano nga ba ang problema pag ayaw pumitik ng relay mga kaibigan? Siyempre yan po ay protect mga kaibigan. Protection po niya yun dahil may nasi-sense na isang problema, isang sira ang ampli, kaya hindi po mag-on ang relay natin. Okay? Gaya po ng halimbawa resistor mga kaibigan. Yung nakuha natin doon sa ating ginawang Joson ay resistor na 100 ohms. Tatlo po yun, same din na po mga kaibigan. Pwede rin po ang transistors mga kaibigan na may counting leak na. Okay. At shorted na zipper diode mga kaibigan. Isa yun. Yung mga yun capacitor. Pwede rin po na magbigay ng problema. Ayan. Basta may na sense na leak o kaya shorted mga kaibigan. Ayan, base naman sa ating experience yan disclaimer po, yung iba ba ibang nararanasan na hindi natin sakop yun. Okay, ito na concert. Check natin yan. Minsan pagka shorted puputok ang fuse. Yung fuse naman kasi doon yan sa ating audio, iba naman yung fuse natin dito sa power, right? Ayan makikita nyo ang switch po nyan, diretso lang. Magpa-power pa ang unit mga kaibigan. Ayun ang relay sa ilalim. Sububungkalin natin ang kaya nga pagka-ampli mga kaibigan, mga kabalita, ay medyo mabusisi talaga kumpara po natin sa isang unit ng TV Hindi tayo pwedeng hindi magsalita dito mga kaibigan. Pangit naman yung basta ka lang nabubukas na isang unit na hindi ka magsasalita. Alright, dahil may nag-comment po doon sa atin na ang dami ko doon sinasabi. Well, napaka naman, pwede po kayo mamili mga kaibigan nang mapusto nyo panoorin. Ganun lang kasimple. Di wag nang manood pagka ganun ayaw mo dun sa vlogger. Ganun lang kasimple. Huwag mong pilitin dun sa gusto mo. Dahil vice versa, kung yun naman gagawin natin sa kanya, hindi ka rin matutuwa, di ba? Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Kailangan natin baklasin para ma-check ang parts. Ayan. Impit Ayan. Isa sa mga dahilan guys
Ayan, kita po natin ano ang capacitor na ito ay lumobo na po. So isang reason ano para mag-protect ang isang amplifier ano mga kaibigan. Right? So yan ang babaklasin natin mamaya. And then check na po lahat ano ng problema. Kaya basta magbabagong taon panigurado talagang ang mga gagawin natin ay kadalasan ampli audio. So ito na mga kabalita at nabaklas na po natin para maalwan tayo mag troubleshoot. Kailangan ay iwalay muna natin ang case, right? Ayan na. At kadalasan din ano na napapansin natin pag kayo mag-relay yung may mga kalawang na po ang ibang parts natin ano. Ayan, check natin ang fuse kung meron. Goods naman. Ayan. Ito yung sa surround natin guys kung hindi ko nagkakamali ano. Papasadahan natin yan no. O, linisin muna natin mga kaibigan. Pero itong isa na to ay hindi pa masyadong makalawang guys. Compare natin doon sa iba na ginawa natin. Okay. Tatanggalin po natin ang putok na yan. So ito sa ano. So ito mga kaibigan ang reading ano ang capacitor. So considered as leak ano mga kaibigan. Dapat kasi babalik yan sa kanyang dating original na position ano ang ating pointer na yan mga kaibigan. Once mag steady yan ay ibig sabihin may problema po ang pyesa. Particular ang tinetest natin ang capacitor ano mga kaibigan. Alright, ayan. Okay, bunuton na natin. Bunuton tuloy. Ayan o 25 volts and 2200 microfarad na mga kaibigan. Right? So bali supply nga dito sa ating surround ano guys dito yan o. Yung capacitor na sira na yan, syempre apektado pa rin ang buong ampli ano kasi na sense ng relay mga kaibigan at hindi siya mag-on. Palitan na natin yan. So ito na guys ang ipapalit natin ano parehas na value. Ayun sa mga medyo nag-start pa lang ano yung shaded area ng capacitor guys yan ang negative. Ayan o. Yan. Kasi pag nagkabaliktad po tayo, puputok po yan ano. So be careful ano mga kaibigan. Sa paghihinang naman ang estilo po natin ano mga kaibigan. Doon sa nag-request ano. Hindi naman kasi pwede na maghinang lang tayo. Galaw-galawin nyo yung tip ano para sumiksik at maging maganda ang resulta ano na hinihinang natin mga kaibigan gaya po nyo no. Kung basta nyo lang yan dadampi dyan hindi maganda ang outcome nya no mga kaibigan. Ayun.
So yan guys, tansya ko ay wala naman ibang problema na to. Linisin na lang natin. And then, test natin mamaya, no, mga kaibigan. Mas maigi pag nalilinis. Ayan. Para mangintab ang board, ano. So isang technique na ituturo ko po sa inyo mga kaibigan, itong capacitor natin pumutok, ano, at wala po siya ibang pinuntahan kundi sa ating surround IC. Ngayon ang gagawin natin, ihang muna. Ayan, para hindi tayo maputkan at nag-iisa lang yung capacitor ko na yun. Once na may problema po kasi ang IC na to, itong sa surround, ano, ang isa na to ay syempre puputukin ulit ang ating nilagay na capacitor. Ihang muna natin. Okay, then saka natin ihihinang ulit yan, ano guys. Ganun lang kasimple. Ititrace nyo kung saan pumunta. At syempre may reason kasi ano, pagka pumutok yung isang pyesa, hindi basta yung puputok. So, dahil sa tagal na niya dyan, ano, mga kaibigan, ay imposible. Kaya para makasigurado tayo, gano'n ang technique na ginagawa po natin, mga kabalita, ano. Ayan, dapat yan, tatanggal yung mga anong yan. Ayan, yung supply yan dyan sa AC natin. Alright. Parehas natin ihang ang dalawa na to. So pwede naman natin i-test yan, ano guys. Ito ang input, ano, yung supply, oh. At hanapin din natin ang ground nya, no. Kaya test natin kung ano ang mangyayari. Ayan, possible nga to. Saan ba? Yan na lang natin. Okay, okay, so test na natin. Lagay na muna natin. So ito yan, oh, yung supply ng ano natin. Yan. Yung dilaw na to. Pwede rin na tumaas ang ano nito, voltahe, ano. Kasi pinutok nga ang capacitor natin. Malalaman natin yan. Ayan. Ito na, mga kabalita. Lagyan na natin kung magre-relay na ang ating unit. Tara. And 3, 2, 1. Ayun! Diba? Napakadali. So guys, ito, no, bukod doon sa nakuha natin na capacitor, diretso din pala sa supply yun, ano, kung saan magmumula ang relay natin. So in-actual ko lahat ng transistors, ano, S9014, ano, mga kaibigan. Ayan, bali 4 po yan. So ito lahat, bali 5 pyesa. Okay, and test na natin kung tuloy-tuloy na mag-relay, ano, mga kaibigan. Dahil kanina po ay nag-rattle, ano. So ito na po. O natin. Lagyan na muna natin speaker. Ayan. Guys, at nalagay na natin, i-on na natin ang unit. Ito, ayun, really agad. Check natin ang input. Ayan na. Uy, salang, ano, connection natin ang mugugong. Audio yung nailagay, audio. Ano ang nailagay ko, guys, sorry. Ayan, video. Ayan. Ayan na. May audio na tayo.
Almost Isang one. taon na rin. Yun. Only kembot na lang. Disimulado sila ngayon. Recently lang ba yan? Kamakailan lang? Opo. Sa kayo nagkatagpo? Gusto na guys, ang ating unit. Hindi po. Ay, hindi. Sa kaibigan ko na Ayan. Ah. Kaibigan na classmate. Sa bar na classmate. Hindi po. Transistors. Sa ano po? So, ingatan nyo po sa parte na yan dahil talagang medyo mainit yan. So, nagtutuklapan ang mga pattern o yung linya natin. Yan yung malapit sa relay guys, ano? Okay. At yan ang relay natin. So, goods na ang ating unit, mga kaibigan. Ayun ang speaker natin. Nagandahan. Na-attract. Ano una mo nakita sa kanila? Ano po, yung pagiging mabait sa kaibigan ko. So yun lang ano, mga kaibigan, sana po ay makatulong ang ating video once again. Thanks a lot for being with me sa umagang ito mga kaibigan. At ito ang inyong naging tagapagbalita, ang Kabalita TV, mga kaibigan.